sometimes may mga wrong moves tayo na ginagawa sa kumpanya natin or sa negosyo natin. We buy things na hindi siya kailangan, na pwede naman tayong pwedeng mag-exist ng wala. Positively Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Disunga. Okay, so Merry Christmas and Happy New Year sa lahat sa inyo, sa lahat ng mga Delivers. Ayan, may background tayong Christmas tree. Iwas lugi sa iyong negosyo. Ayan. Siyempre, pag tayo nagnegosyo, umiwas tayo sa pagkalugi, di ba? Pero meron tayong dalawang bagay na hindi nakikita na minsan kinakalugi ng ating negosyo. And that what exactly happened to me sa aking first business, okay? So, kung anong dalawa na yan, announcement muna tayo. January 20, nasa Taiwan tayo, okay? Yan, so mag-message lang po kayo doon sa gusto mag-register. Available po, marami pang slots na available. Just message me sa aking FB page, Dr. Gigi Disunga, FB account Gigi Disunga. And if you want one-on-one coaching sa Taiwan, message nyo lang din po ako. And dito sa Pilipinas, kung gusto nyo magpa-coach or OFW sa ibang bahagi ng mundo, pwedeng online, just message me para po ma-schedule natin. Okay? Alright, so iwas lugi tayo Sa lahat ng mga magdinegosyo ngayon 2019, iwas lugi or yan, sige, lugi na yan. Para hindi tayo malugi o mabankrupt. Diba? So, may mga nababangrap, nalulugi, nagsasara, natatalo, diba? So, ang dahilan kasi niya, maraming dahilan, maraming factors, diba? This is lang factors affecting your business, diba? So, maraming mga factors, pero merong dalawang bagay na minsan di natin nakikita, na ako mismo, nakita ko siya. Okay? Because of my first business. Unang-una, okay? So, para hindi tayo malugi, number one, iwasan, of course. So, iwas tayo. Iwasan yung mga unnecessary expenses. Sa negosyo natin, dami nating unnecessary expenses. Okay? Kagaya ngayon kasi nanonood ako ng isang YouTube video ni Arvin ba? Hi Sir Arvin. Pinapanood din kita. So, meron siyang binanggit doon na when he was starting his software company, bumili siya ng aircon, inverter, split type, bago, modern. Dahil sa kagustuhan niya maging presentable ang kanyang office, that cost him 80,000 pesos. Okay? Na eventually, naisip niya sana hindi niya na lang yun pinambili ng aircon, pinansweldo niya na lang sa mga tao niya because later on, mahaba yung storya, so umalis yung mga kasama, mga tauhan niya because of delayed ng salary. Na kung tutuusin, yung salary na yun, pwedeng bayaran ng aircon niya na 80,000. Okay? You see, sometimes may mga wrong moves tayo na ginagawa sa kumpanya natin or sa negosyo natin. We buy things na hindi siya kailangan, na pwede naman tayong pwedeng mag-exist ng wala. Okay? So, like in my case, so, when I started my first business, that's junk shop, okay? So, namili kami ng second-hand na Ford na hindi ko naman pala gagamitin kasi hindi naman kami magpipick up sa mga iba't ibang lugar. Kasi meron kaming kolong-kolong na tinatawag parang bike. At yung ding kolong-kolong na yon, sobra din ang bili ko. Nagpagawa ko, I think, 2 o 3 na ala naman naglalabas. So, ibig sabihin, ang dami kong wasted money doon sa business na yon. So, I paid for the second hand ng truck. I paid for the, ang tawag dito, ng mga kolong-kolong. At I also paid for yung mga bagong kiluhan. So, maraming gastos na hindi pala kailangan. Ayun, bumagsak ang aking kumpanya, ang aking negosyo. Okay? So, that's the first. So, iwas expenses tayo. Okay? Iwas unnecessary expenses na minsan hindi naman kailangan. So, kaya pagka meron kang bibilin, isipin muna, analyze muna mabuti, kailangan ba to? O baka meron paggamitan, meron namang ibang gagamitin, di ba? So, mga tables, di ba? Baka meron kang mga tables na hindi ginagamit o upuan na baka excess lang yan. Eventually, may isip mo, saan ba ilalagay ito, di ba? So, bago tayo magdesisyon, okay,
bago tayo magdesisyon na bumili ng mga bagay sa iyong negosyo, pag-isipan mo ng mabuti. Okay? Lalo pag, halimbawa, dapat ni-equal mo yan eh. Halimbawa, ganito. Itong month na to, ito lang income mo, tapos ito ilalabas mo pera just to buy that stuff. So, pag mas malaki ang out mo, so, parang lugi. Okay? Kahit na sasabihin mang installment naman siya eh, Doc G. Oh, but you still, babayaran pa rin yan eh. Kahit sa may installment, di ba? Yan naman yung offer ng mga tao sa paligid natin. Installment, 6 months, payable ng 12 months. Pero, babayaran mo pa rin. You cannot get away with it. Okay? So, yon ang una. Yung mga unnecessary expenses. Okay? So, second naman, abrin na po natin. Kung may mga unnecessary expenses, meron din mga excess people. Or, ayoko naman sabihin unnecessary people. Yung manpower mo, baka sobrang minsan, madami. Okay? So, yan, nalaglag ng Christmas tree nanay. So, baka sobrang madami yung manpower mo. Baka sobra ng isa, dalawa. So, imagine kung pinapasweldo mo yan ng, let's say, 10,000. Isa na lang ang sobra. So, naglalabas ka ng 10,000 a month for 10 months. That's 100,000. For 1 year, 120,000. Diba? So, ang ibig ko po sabihin dito, what I'm trying to say is, baka may sobra ka ng tao, mag-inventory ka. Kailangan mo ba talaga ng isa pang receptionist? Meron namang, taga-serve kung restaurant yan, di ba? Kailangan mo pa ba ng extrang taga-bukas ng pintuan? Baka yung guard, pwede na siya. So, or kailangan mo pa ba ng assistant cook? Kung may cook ka na, di ba pwedeng reserve na lang siya on-call basis? So, something like that. So, you just have to analyze kung meron kang 5 tauhan sa iyong negosyo. Tingnan mo mabuti, ano yung mga tasking niya? Magsulat ka. Tasking na 5 na yan. Okay, check. Kailangan pa ba? Then, tingnan mo yung pinaka-konti na task. Okay? Then, baka yung task niya pwede nang gawin ng isa. Diba? Then, magdagdag ka na ng allowance, mura pa rin. Magdagdag ka ng 2,000 compare sa binabayad mong 10,000. Okay? So, just try to see kung may excess kang tao. Okay? Hindi mo naman tinatanggal na winawalang pag-asa yung tao na yan. There is a place for him or for her. I'm very sure. Okay? Pag tinanggal mo yan sa work. Okay? It just happened na hindi mo siya kailangan sa company. It's hurting your finances sa yung business. Okay? It's hurting your finances. Siya naman, there is a baka better place for him or for her na naghihintay. Okay? So, wala tayong sinasagasang karapatang pantao. Okay? Alright, so, G-Livers, so, kung meron ka negosyo, iwas lugi, 2 lang yan. Okay? So, 2 special tip ko para sa inyo. Una, dapat mong gawin, yan, okay. So, avoid unnecessary expenses and magbawas ng tao, baka sobra-sobra ka na sa tao, nagkukwentuhan na lang. Alam nyo, madalas pag nagko-coffee ako somewhere here in Bataan, may mga nakikita ako na minsan nagte-text na lang eh. Diba? May mga labis-labis na minsan doble na yung gumagawa ng isang task. Okay? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan mo dito sa Pilipinas, mga may negosyo, para sama-sama tayo mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, G-Livers. And bago ako mag-end, Unified Products and Services, 14,998 lang, pwede sa bahay mo. Loading, ticketing, remittances, booking, travels, and hotel reservation. So, ayan po ang kanilang mga pinag-sinaserve. Okay? So, sa bahay mo, pwede mo lang simulan ang Unified. Okay? Message nyo lang, 0927-5800-624, si Ma'am Miriam. And kung gusto nyo naman magnegosyo rin ng MJ7 Turmeric, MJ7 sa Laguna po to, gusto nyo mag-reseller, dyan sa bahay nyo lang din. Okay, 0917-553-0086. And Franchise Philippines, gusto nyo, message nyo ako para i-connect ko kayo kay Sir Denmark. Okay, so ano pa may announcement natin? And bukas, sa Cabanatuan po ako. So sa lahat ng mga gusto magpa-coach dyan sa Cabanatuan, see you tomorrow. May time pa ako, may 3 hours ako dyan. So para masulit ang pagpunta ko dyan sa Cabanatuan City, sa Nueva Ecija. Because I'll be launching my new company. I'm a co-founder of it. And meron tayong co-coach na isa and bablog isang business. I still have an excess of 2 hours. So pwede nyo po akong kontakin kung taga-Cabanatuan kayo o dadaanan ko kayo for one-on-one coaching para masulit na rin biyahe ko para at least yung kung hintay nyo ako makarating dyan, padating na po ako sa Cabanatuan. And okay, so doon sa mga gusto naman na magpatulong sa social media, I mean, how to market your business, kung paano mas mag-increase of course ang sales nyo,
So I can help you to advertise it, to market it, to close deals. Meron tayong audience that are willing to avail of any business or services. And meron din isa tayong kapartner na company that can help you to rebrand your company and even yourself. Okay? So, pwede po yan. Message nyo lang ako para mapuntahan namin kayo and to discuss your business. Okay? One, to increase your sales. Second, on how to market your business, whether products or services. Okay? So, thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!